Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ang inyong favorite Vice President na merong ganon, may sapak. Kaya yung ating pong thumbnail nakalagay dyan, Sara, dapat bang ipasok na sa mental hospital? O tapos yung second line, gadon at iba pa, binatikos ang BP. O kasi po, bakit siya nabatikos? At bakit natin nasabing may sapak po siya? No, malalaman nyo, no? Siguro, nabasa nyo na to. Napahapyawan na natin to kanina sa ating LS, no? Kaya ng umaga, ito po ay video premiere. At baka nagtataka din kayo, sino to? I am Groot. Ito po, nakaupo sa ating shoulder. Ayan, oh. Yan, may magnet po yan. Ito po ay galing sa Disney. No, binili nung isa kong anak. No? Si Groot. No? Maglakad kayo sa Disney. Meron yan. Meron sa mga sombrero nila. No? Kung saan nila nilalagay kasi magnetize po yan. Ito po yung magnet. Ilalagay nyo sa sombrero. Dito. Yan. Ito na yata yung pinakamura, si Groot, no? $24.99. Pero ang pinakamahal, si Yoda, $29.99, almost $30. Oh, yan. Mabibili nyo lang to sa loob ng Disney. Okay, so tabi na natin si Groot. Pinakita ko lang sa inyo yung mga binili nung mga anak ko. Meron pa isa. Ito yung sa mga kaibigan ni AJ, no? Si Ate Beth M, si Lola Carclea. Ito, binili naman ni AJ sa sarili niya, oh. Si Spider-Bot. Binili ko naman to sa loob ng California Adventure Park, oh. Ang binibili ko sa kanya, yung limited edition, $89.99, no? Ate Beth M, oh. Lola Carclea. Ayaw niya, ang gusto niya kasi makita niya si Spider-Man talagang kulay. $79.99 yan plus tax, no? Pero yan may kasamang libreng accessories. Pwede mong palitan yung faceplate niya. O ayan, no. Ganda to, no? Dun sa California Adventure kasi merong show doon si Spider-Man. Minsan si Spider-Man mismo pumupunta doon, si Tom Holland yung nagka-karakter, yung nag-acrobatic, no? Yun lang po, meron pa papakita sa inyo, yun namang mga shirts. Yung shirts, no? Hindi ko pa napaplantse kasi nagusot, nilabang ko eh. Tignan ko kung kakasya sa akin, no? Yan, mga mamahal, no? Ang mamahal, mga kababayan. No, baka bukas pakita ko sa inyo yung binili nung anak kong yung sweatshirt na tiger. Ganda, no? Ay, tiyang ang ganda. Sana merong ganyan, no? Ate Beth M sa Disneyland na pinagtatrabuhan mo. Tapos kung merong ganon, no, bayaran kita. Tapos i-ship mo sa akin. Di ba, Ate Beth M? Oh, gusto ni Ate Beth M malaman yung address ko eh. Basta makakita ka ng ganitong mga character sa Disney dyan, sa Tokyo. Tokyo ba kayo? No? Yung pinagtatrabuhan ni Ate Beth M. Gala ka sa loob ng Disney, tingin ka niya. Ayaw ko nang pumunta doon, bibili pa ako ticket, mahal-mahal mga kababayan. Kasi hindi po nila siniship. Nagtingin na ako online, wala talaga. Talagang kailangan pumunta ka doon. No, and layo naman, 5 hours drive. Okay? So, yan po topic natin, no? Yung sinabi ni Sara Duterte, no? Pero bago tayong magpatuloy, hayaan nyo na yung mga commercial na yon. Tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings. Once again, maraming salamat po, Ate Beth M. Siya po ay nagpa-super thanks at nag-super chat. Naku, sobra-sobra na ang tulong ni Ate Beth M. Maraming salamat po, no? Yung pong inyong mga sinishare na blessings, iipunin ko po yan para sa kay AJ, no? Baka makapagbigay tayo ng magandang regalo sa kanya sa kanyang birthday sa December, no? Gusto ko babalik ako ng Disney. Makikibata naman ako kasi yung sobrang init. Sa December medyo malamig, o di enjoy kami.
Di ba, Ate Beth M? No, Ate Wanabet, no? Lola Carcleia, baka naman. Joke lang, kayo naman. Okay, sa mga kasama natin dyan sa ating video premiere at LS, kanina ang dami pong pumunta sa ating LS. Naka 49 yata tayong viewers. Maraming salamat po sa inyo. Kahit papano dumadaan kayo. Alam ko marami akong nakakasabay na nag-LS ng mga favorite nyong mga vlogger, pero kahit papano dumaan pa rin kayo sa ating LS, no, at nakipag-engage kayo, no. So nandiyan po si Ate Marie Chris Hernandez, nandun siya kanina, nag-shoutout lang siya. Si Elora, si Kai na nasa hospital po, ipagdasal po natin siya. Si Tita Aurora sa buong bayan ng Palawan, sa Zambales at Norte, sa buong advocates ng West Philippine Sea, sa ating mga magigiting na kasundaluhan, sa mga mangingisda at mga magsasaka, sa mga OFWs, no? Kayo po ang modern heroes, no? We will continue praying for you na sana nasa mabuti kayong kalagayan kahit na kayo po ay malayo sa inyong mga mahal sa buhay. Kay Ai Chang na super supportive din, si Mio ganun din po, si Ate Beth M, si Wanabet, yan. Pareho po silang may bet sa dulo, mga super supportive. Si Toda Analisa na nagbago ng pangalan, na Ana na lang siya. Si Miles, si Miles Tan, mamaya yan. Si Sen Chang, meron pa ba ako nakakalimutan? Yung si Mary Ann Lidawan, nakita ko siya sa isang LS kahapon, no? Mga taga-Japan po sila, mga konnichiwa ladies, no? Mga super supportive, si mga tropang M, si Mami B, si Mami Peng, Mighty Baisa, Maritel T, si Miles Tan, Malditang Lola, Mama Lu Parker, si Suset Balisteros, hindi na kita makalimutan Suset, yung Friends for PBBM, nandun nga din po pala sa LS natin si Doktora Peli, no? Nakalimutan ko, Peli Balistero, hindi Balistero. Nakalimutan ko po last name niyo, Doktora, pasensya na po kayo, no? Si Doktora Peli, no? I think kasama siya nila Suset, nila Ate Beth M sa Friends for PBBM, sa lahat po ng kasama nyo diyan sa Friends for PBBM, shout out po, no? Kay Rebecca Lagmay, kay Ate Mighty Baisa, nakalimutan ko, baka magtampo. Si Ilocana Kana, si Carcleia, si Hattori, si Lorna Rafael, si Ninita Umali, Nilda Arceo, RN Tusen, si Mohamed. Nandun din si Samdi, nandun si Lulu, nagpakita, no? Sino pa? Kalimutan ko na, si Ate Jean Jagers ng UK, no? Saka si Horacio Pantala. At doon pa po sa iba, whether you are bashers, okay lang, basta wag lang kayong mag-ad hominem. Okay? Kasi meron namang susuplak sa inyo yung mga moderators ko dyan, no? Pasensya na kayo, hindi na ako nagbibigay ng moderatorship. Tama na siguro yung sila Ai Chang, sila Elora, yung mga nabigyan ko ng moderatorship. Kasi sila naman ang active, no? Sila ang nagmo-moderate sa ating chat box. So, it doesn't matter if you have a blue or none, mabibigyan ko lang kayo ng responsibility, kaya wag na lang. So wag na kayong magtampo kung wala kayong blue. Kung hindi naman kayo basher, so why do you need a blue, di ba? Okay, pero yung mga channel members natin, binibigyan po natin yan kasi privilege po nila yan, no? That's their privilege as a channel member. Kaya wag kayong magtampo kung wala kayong blue, okay? Ipagdasal po natin ang ating bansa kasamang ating Pangulo, lalong-lalo na dito. Kasi ito, may plano. Bakit? Ayan po, gamitan ko na lang po ng quote card from Impact Leadership. Hindi ko na po ilalagay yung mga article kasi alam ko nandyan naman yan at may backup ako. Tulad dito, nandito po naka-open tabs tong mga to sa GMA. Sabi ng GMA, BP Sara, I will not attend SONA. Nandyan po yan, ha. Kaya pero gagamitan ko na lang ng quote card para mas mabilis tayo. Sabi dyan sa Impact Leadership, Sara Duterte, BP, when asked whether or not she will attend President Marcos Jr.'s third State of the Nation address sa yung SONA, sabi niya, no, I will not attend the SONA. Ito pa masakit. Talagang baliw. I am appointing myself as the designated survivor. Gaga. The word appoint, mahilig po sila dyan. Tanong ko lang,
Kayo bang mga taga Davao, mahilig kayo sa the word appoint? Mahilig kayong i-appoint ninyo ang sarili nyo na feeling ninyo you are so entitled? Ganun ba kayong mga taga Davao? Lahatin na natin sila kasi ito leader nila eh. Duterte ang leader ng Davao City eh. Ganyan ba kayo? Mahilig kayong yung magpapansin? Mahilig kayong ako, appoint ako, sarili ko, ako i-appoint ko ang sarili ko, ako muna. Ganun ba kayo? Mga narcissistic po ba kayo? Tatanong lang magalit na kayo kung magalit kayo. Kasi yung mga leader nyong Duterte at si Kibuloy, mahilig sa salitang appoint. O baka naman kayo ay mga sunod-sunuran lang, wala na kayong sariling pag-iisip. Di ba? Masakit man tanggapin, pero matatawag ba kayong mga tonto? Oh, yan. Di ba? Tinitingala nyo na lang, susundin nyo na lang lahat ang sasabihin ng Duterte dahil para sa inyo napakahusay na. Ganon. Pero hindi nyo alam, binabaliwala nyo yung mga kagaguhan nila, yung katarantaduhan nila. Ano yan? Like Robin Hood lang? Ganon. Appointing, parang Kibuloy lang. Appointed son of God. Ito namang Tamilmil na baliw, appointed designated survivor. Whether nagjo-joke sa dyan o hindi, I think this thing speaks for herself. Nagpapatotoo lang na siya po ay isang immature, childish, no? Joker. You put a clown, di ba ang clown joker yan? Mapanukso. Yan sila eh. Clown sila eh. Hindi mo alam kung iiyak o tatawa o seryoso. It's a clown. Teatro nga eh. Tingin nila sa atin, mga paglalaroan lang. Di ba? Biruin mo, sabihin mo ikaw ang appointed designated survivor. In-appoint mo sarili mo. Hindi po ganun ang proseso ng pag-a-appoint ng designated survivor at wala tayo niyan. Hindi ko nga alam kung inaprubahan yan eh, no? Going back, alamin muna natin kung ano tong sinasabi niyang designated survivor. Baka napanood niya lang yung, o di kaya yung sa Korean TV series na 60 Days Designated Survivor. Anak ng puta naman. Ganyan ba? Eto ba ang isang kalidad ng Vice President ninyo? Sasabihin ko na yung sinabi ni F.L. Lisa. Even Lenny did not say that. Even Lenny did not do that. He did not do it. O she did not do it. She did not say it. Nung inapi-api ng tatay niya si Lenny, wala, ngiti-ngiti lang. Maganda naman si Lenny. Di ba ako, binatikos ko si Lenny. Because what? Inaano nila si Pangulong Bongbong Marcos nung election eh. O di ba? O pero kung tutuusin mo, comparing her to Lenny, pareho silang abogada. O, may mga itsura. Pero ito, may saltik. Di ba? Magseryoso ka naman. Why you are appointing yourself? Who are you to appoint yourself as designated survivor? Gago. Matik yan. Matik. Kung may mangyaring di maganda sa presidente at buhay ka, ikaw. Baka yun ang gusto mong sabihin, designated survivor ka, bakit may gagawin kayo? May natutunugan kang mangyayari sa SONA? Di ba na ayaw niyang sabihin? Parang tatay niya lang, secret. Di ba? Alam niyo ba kung nasaan si Kibuloy? Alam ko, pero di ko sasabihin, secret. O ito, sinasabi niya appointing herself as designated survivor. So therefore, when you talk about designated survivor, you survive. You survive on what? On that catastrophic event. You survive because of this. You survive the illness, the grave illness na pwede kang mamatay pero na-survive mo. Ito, ano ibig sabihin mo pag nadinig mo ang designated survivor? Ikaw ang tinalaga na mag-survive para mamuno. Ayan po yan ang ibig sabihin niya sa Wikipedia. Sa United States meron yan. Galit na galit kayo sa United States, sa mga Amerikano, pero ginagamit nyo naman ang pamamaraan ng kanilang politika. Di ba?
Siguro alam na alam niya ng definition ng designated survivor. Kaya nga tinawag na designated eh. Ikaw ang survivor. Kung may mangyari sa lahat, tulad ng halimbawa, nagsusona, may nangyaring di maganda. Ayun, tegi lahat sila. Ikaw ang designated survivor. Therefore, ikaw ang itatalagang munang mamuno. However, hindi ganun kadali yan. However lang, just in case, hindi BP yan, si Baliw, no, si Krung Krung. Kung hindi siya BP, halimbawa lang ang position niya DILG. Pero, meron pang nakasurvive na mas mataas sa kanya, pero siya ang designated survivor, hindi siya. Kung sino yung mas mataas sa kanya, halimbawa lang, may mas mataas pa sa kanya na member ng kongreso na nakasurvive, na hindi nasama dun sa catastrophic event, siya ang designated survivor. Hindi yung itinalagang designated survivor. Ganun po yun. Base po yan dyan sa American way. Tayo ba merong ganun na designated survival bill? Eto po. Tingnan natin itong sabi ni Barry Gutierrez, yung dating spokesperson ni Lenlen. Anong sabi niya? Impact leadership. We don't have a presidential succession law in PH unlike in the US. Yung sinasabi niya ngang designated survivor. Kaya walang konsepto ng designated survivor sa batas natin. Isa pang abogado na mukhang nasobrahan sa Netflix at kinulang sa saligang batas. Ayun nga abogado pero hindi niya alam ang pinagsasabi niya. Abogado na hindi naman niya yata pinapractice ang pagiging abogasya niya. Di ba? Abogagang krong krong. Di ba? Kung nakukuha niyo yung idea, it is an American concept. Sabi ni Barry Gutierrez, wala tayong ganyan. Ang presidential succession natin is presidente, Vice Presidente, Senate President, and Speaker. Ayun po yun. Ngayon, meron po yan pinopropose si Pampilo Lacson. May pinopropose siya dyan. Balita ng Pilipinas ngayon, yung Philstar Global, designated survivor pinamamadali noong pang September 2020. Headline ito ng balitang ito. Ewan ko kung ano nangyari dito sa pinapanukala ni Senator Pampilo Lacson that time. Tignan natin dito sa ulat ng GMA News. Okay? Mukhang wala naman po nangyari dito. Tanga-tanga tong si nakakaasar itong si Duterte talaga. Napakaboba. Nakakaasar. Wala naman nangyari. Mukhang hindi yata na ipasa ito. 'Di ba? Hindi siya aaten. Matik 'yun, BPK. Ikaw ang second highest leader in the land. Kahit sabi mo pang designated survivor, masyadong madrama, mga kababayan. Ginagawa nilang katatawanan, ginagawa nilang mga gago ang sambayan ng Pilipino tulad ni Amy Marcos. Paano ini-enable ito ni Amy Marcos Pareho lang silang madrama. Di ba? Nakakakupal. Tingnan nyo pa to balikan natin. Kaya pala, nanghingi siya ng sarili niyang Presidential Security Guard. Yung BPSG niya. Bago pa siya maupo, ayun yung kanyang hiniling. Di ba nakita nyo? Sobrang entitled. Pwede man siya magkaroon ng security group galing na sa PSG. Pero sabi niya, gusto ko magkaroon ako ng sarili. Ayan sa balita ng Inquirer, June 26, 2022. Guarding Sara, why next BP is getting own security team. Tingnan mo yan. Sobrang spoiled talaga siya. Nanghingi ng sarili niyang security team sa Armed Forces of the Philippines. Sabi niya dito, a day after the launching of the BPSG, Duterte herself issued a statement acknowledging that a request has been made for the formation of the group in anticipation
of future elections and the possibility of strained relations under that scenario between the President and Vice President. Nakita nyo? Sa simula't simula pa lang may plano na talaga. Alam niya to. Nagkukunwari lang ito. Plano nilang magpamilyang Duterte yan. Bakit siya nanghingi ng sarili niyang security group? Anticipation. Ina-anticipate nila yung sa future elections and the possibility of strained relations. O nakita nyo, dalawa na yan. May future elections and strain na ang relationship niya sa ating Pangulo. Ano naman ang gagawin kung nagkaroon ng strained relationship? Anong gagawin sa kanya ng Pangulong Bongbong Marcos? Ano, patitegi siya? Knowing the nature of Bongbong Marcos? Wala naman. Di ba? Talagang, ano lang sila, biatch. Tapos, talagang may plano sila. Nahuhuli mo eh. Nahuhuli mo yung talagang mga plano nila. Sa kakadaldal nila, tulad ni Rocky, mahuhuli mo sila eh. Ng mga sinungaling, mga mapaglinlang, mga mandarambong at may masamang balak. Kita nyo eh. Di ba? Pinaglalaruan niya tayo eh. Itong mga Duterte, pinaglalaruan ang ating kaisipan. Di ba? Nagmumukha tayong mga tanga kasi, pinaniniwalaan natin. Pero hindi na po ngayon. Iilan na lang silang mga tanga talaga. Marami na po ang nagising sa katarantaduhan at kalokohan ng mga Duterte. Sabihin mo, ikaw ang designated survivor. Alam nyo, ang depensa dyan ng mga minions nila, yung mga bobot tanga nila. Siya man talagang designated survivor kasi hindi siya aatin. Pero knowing the word itself, designated survivor, are you anticipating something that will happen during the SONA? Diba? Are you anticipating? Diba? Anticipating. Gagamitin natin yung mga word nila sa kanila. Ibabalik natin. Are you anticipating something bad will happen sa Pangulo at yung mga attendees ng SONA sa 22 ng Hulyo? That's why you said it? That's why you're not attending? What? Titegin nyo, Pangulo? Paano? Atat na atat ka nang makaupo. Kasi malamang bagsak sa 2028. Para at least kahit paano, meron kang 4 years na natikman mo ang presidency. Para 4 years na pamamayagpag na naman daw, Duterte brand of leadership. Diba? Ano ang Duterte brand of leadership ninyo? Korupsyon. EJK. Puro utang na loob. Ang yayabang nyong sabihin, hindi kayo hihingi ng tulong sa mga ganitong mga malalaking tao, malalaking bansa para wala kayong utang na loob. Gago pala kayo eh. Ang laki nga ng utang na loob nyo sa China, pinagbibigyan nyo. Anong ginawa ninyo? Yung bayan yung Davao City become a hub, become a place for criminals. Totoo po yan. Ibablog po natin yan, kukontent natin yan. May mga nakuha po tayong article. Takbuhan ng kriminal ang Davao City. Because, bakit? Baka tanong lang natin, si Digong yata ang pinaka-leader ng mga drug lords? Tatanong lang. Kaya ini-eliminate nila yung mga kalaban nila. O, diba nung time niya, kaya may mga EJK na yan? Hindi makahuli ng big time drug lords. Bakit? Sila yun. Tapos gusto nyo Duterte brand of leadership? Ano pa? Maging tuta ng China? Mga gago. Diba, Elora? Pag yan nakabalik sa pwesto bilang presidente, tapos ang West Philippine Sea, sinasabi ko sa inyo. Tuwang-tuwa na naman ang mga inchik. Hindi, lalong mag-e-exist ang Pogo. Dadami ang mga inchik na bibili ng lupa natin. Maski na hindi sila mga Pilipino. Kasi bakit? Ayan yan. Sabi ni Duterte. Diba? Manchurian candidate yan. Kaya gustong-gusto ng China yan. Hindi niya inisip yung magiging repercussion nung sinasabi niya. Diba? Ang kapal ng mukha ni Gaga.
Nakakahiya ito. Hindi presidentiable ang dating nito, mga kababayan. Pwede doon sa mental. Pasok nyo sa mental hospital yan. May sapak yan, mga kababayan. No? Narcissistic biats po yan. It's all about her. Ano lang sabi ni Trillanes, mga kababayan? It is time to impeach this crazy woman. Di ba? Baliw eh. Kaya dapat ipasok sa mental, dapat ipa-assess to sa psychologist. Yung mental state nito, wala na, mga kababayan, kung ano-ano nang pinagsasabi. Sabi niya dati, 3 Duterte lalaban sa Senado. Ano sabi nung tatay? Naniwala ka kay Inday, dinajaming ka lang yan. Di ba? Baliw talaga. Tapos ngayon sasabi niya, designated survivor siya, even though it's a joke. It's not time for a joke. Kayo nga. Ano masasabi niyo diyan, mga kababayan? Na ugali nilang mga Duterte. No? Ang magganyan, maglaro ng isipan ng mga tao. Walang seriousness. Kaya nga clown eh. Kaya yung mga kasamahan nila, tingnan nyo si Robin, tingnan nyo si Bato, si Bongo, mga clowns. No? Walang seriousness. Wala na nang magawa sa bayan, ganyan pa pinagsasabi. Ano isipin namin? May balak talaga kayo. Balak niyong patayin ng Pangulong Marcos. Dahil tiyak sa 2028, takbo kayong presidente, laglag ka. Baka nga manalo pa si Leni o si Ontiveros o si Dilima kung sakasakali sila tatakbo eh. Kung hindi tatakbo si Ninong Martin or si Gibo, wala tayong magagawa. Kaysa naman ibalik nyo ang Duterte na puro joker, puro pangako. Ganun din, pare-pareho sila mga trapo. 'Di ba? Ang inuuna nila, sarili nila. Hindi makapagsalita ng tama, hindi makatumbok ng tama. Puro parinig na lang. Tapos kala mo ang galing-galing. Tingnan mo yung bayan nilang Davao. Sobrang pagkabaha. Tapos yung kuya niya, nakala mo ang galing-galing na congressman, wala naman pala. Masosoplak din natin yan sa content natin yan. No? Biruin mo pumapatol sa babae. Hilig nilang pumatol sa babae. Tingnan mo si Kiboloy. Pumatong sa babae. Ay, mali. Pumatong. mali. Ilora, hindi pumatong. Pumapatol sa babae. Diba? Palmolive girls niya. Si Pulong, babae. Congressman na babae, pinapatulan. Biyats na biyats, no? Lahat sila. Tatlo sila. 3 mga spoiled brat. Hindi na palaki ng tama ng magulang. Diba? Grabe ano ang sabi diyan ni ng Kabataan Party List? Drama lang. Kabataan Party List calls out Sara Duterte's no show for show. Ayan, drama ka lang pala eh. Sabi niya, 'di ba? Ni Manuel, she is a no show for show. Publicity stunt ito ng pa-main character na politiko na gustong pumusturan na oposisyon pero wala silang maloloko. Yan ang sabi ni ko, ay naku, kabataan to. Kabataan Party List. Executive Vice President, siya pala yan. Ayan. Executive Vice President ng Kabataan Party List, hindi pala si Manuel, sorry naman. Si Rene Luisco, babae ito maldita rin to. Babae yan, Rene. Drama ito sa pagitan ng magkaaway na dinistiya at paksyon ng ruling class. Genuine leaders always show up to answer the call to serve the people and not just when it is convenient to their political ambitions. Correct. Tama po yan. Aside from not attending the SONA, Duterte said that appointing sa... Ano ang sabi ni ko? Who appointed you? Correct. This is delulu behavior. Delulu nga delulu. She is no alternative or backup leader when the only legacy she has proven to Filipinos is her confidential funds, racket, and the thousands of victims of her family's fake war on drugs. Correct. Tignan mo yan. Sige nga. Yung mga minions ni Duterte, kasi yung si Sara hindi nasasagot yan, tanga-tanga sumagot yan sa ambush interview eh. 'Di ba? Ano lang po ang sabi ni Speaker Martin, ito na lang po gamitin natin sa may quote card dito eh. Ito po, quote card na lang Kasi ganun din naman sinulat ng article. I-quote card na lang natin, salamat sa Impact Leadership. Sabi niya, yung hindi pag-attend ni Tamilmil Bukeke sa SONA. Our constituents deserve to see their leaders united and focused on the collective good.
Despite the Vice President's absence, the House of Representatives remains committed to working with all branches of government to ensure that President Ferdinand Marcos Jr. SONA reflects our collective efforts to improve the lives of Filipinos. Unity and collaboration will continue to guide us forward. Correct. Itong mga Duterte at mga Kibuloy minions, divisiveness. They want to divide us. Pero sila tuwang-tuwa kasi nga pinaglalaruan lang tayo eh. Mga psychopath po ito. Mga savage ang ugali. Parang tuwang-tuwa sila pag merong magkabilang kampo na nagsasabong. Tuwang-tuwa sila. Mga non-empathic. Walang awa ang mga yan. Ito nga gusto nga unity. Ang lower house gusto nila trabaho para sa mahihirap. Tinutugunan nila yung aspiration ng Pangulo na maiangat ang buhay ng mga mamayang Pilipino. Hindi lang mamayayaman. Lalong-lalo na yung nasa mga ibaba. Pero itong mga Duterte, because of their hungry for power, their greed, no? Kasi kulang pa yung 51 billion, yung 42 billion at ilang billion pa ng pera at baka hindi pa sila nakakabayad ng utang sa mga tsekwa. O baka sinisingil na sila. O, di ba? Baka malaki ang nagastos nung tsekwa nung panahon nang sila ay mga kandidato. Kita mo yan? Ang sabi pa nga dito sa nabasa kong balita, magre-reserve pa rin ng upuan sa kanya. Ay, wag nyo nang i-reserve. Sinabi niya na eh. If she have that finality na hindi siya aatin, why do you have to insist? Wag na, bigyan nyo na lang dun sa deserving na aatin, na gustong umatin. Wag nyo nang ipagpilitan. Wag nyo na siyang amu-amuin. Kasi kayo rin naman ang nag-i-enable sa kanya. Inaamo nyo eh. Wag nyo amuin. Para malaman niya ang lesson niya. Kasi pag patuloy natin siyang aamuin, yung parang ibi-baby, hindi siya matututo. She will not grow up. She will not learn her lesson. Teach her a lesson. Ganun lang yan. Di ba? Maganda nga yan, wag niyong budgetan yung kanyang opisina eh. Di ba? Sa budget hearing niya, yung uupo doon, no, zero budget ka. Wala ka namang silbi. Di ba wala ka namang trabaho? Bakit ka babudgetan? Di ba? Ano trabaho niya base sa Constitution? Mag-antay na ma-incapacitated ang Pangulo. Maghintay na mamatay ang Pangulo. Yun lang. Ano trabaho niya? Kuya-kuy. Kaya kung ako sa inyo, wag yung pondohan niya. Ang dami niyang satellite office, popondohan niyo? Bibigyan niyo ng bilyon? O you're just wasting your taxpayers' money. Diba? Ganyan ang pag-uugali. Hindi marunong rumispeto. Isang clown, isang payaso. Isang payasong vice president. Walang professionalism, walang decorum. Hindi tunuruan ng good manners and right conduct ng magulang. O, di ba? Sige nga. Kung ganyan siya, ano maiisip natin doon sa mga niya? Doon, sa pamilya niya. Di ba? Kung ganyan ang ugali niyan, joker. Di ba? Sino yung friends niya? Tell me who your friends are and I tell you who you are. Sino ang friends niya? Si Amy Marcos. Yung Daryl Yap. Yan, nabira na natin si Daryl Yap kanina. Diba? Yung bastos, walang respetong taong yun. Nakakahiyang kababayan ko pa yan tagaga po. Yun ang mga friends niya, mga bastos. Diba? Mga walang respeto. O, ganon. In interview, isa lang ang sasabi niya, hindi po ako a-attend. Ganon lang. Tapos sasabi niya, and I'm appointing myself as designated survivor. Who are you? Tama si Ko eh. Yung executive vice president ng Kabataan Party List. Si Rene Ko. Uy, inchik ka ha. Pero kung pro-Philippines ka, okay kang inchik. Ha? Parang si Elizalde Ko ng Ako Bicol Party List. Di ba? Yung mga ganon na mga inchik ang kakampihan natin. Basta pro-Filipino. Pro-Philippines. Pero yung inchik ka na nga, nang-aalipusta ka pa, gago ka, umalis ka sa bansa namin. Paisama mo na si Tamilmil. Di ba mga kababayan? Nagbibitaw ng salita na hindi niya iniisip muna.
Kaya nga 'di ba ang utak nandito eh. Para bago mo ibagsak dito sa bibig mo, dito muna. Kaya nga mataas ang utak eh. Nilagay sa utak para superior sa lahat ng galaw ng bagay sa ibubuka mo eh. O 'di ba? Isip muna. Kung nagjo-joke ka, wag diyan sa public. Diyan ka na lang sa grupo ninyo tulad ng ginagawa mo. No, yung mga pa-TikTok mo, ganon. Instagram mo, yung salat sila. Guys, nila akong igorgor, ganon. Pero yung publicly, ambush interview, yan ang sasabihin mo. Kaya naman pala mga kababayan, hindi maka-attend ito ng debate. Tignan nyo na lang yung forum, open forum dun ng mga kababaihan about yung SONA, yung tinatanong siya, yung kay Top 1 na siya ang nagpauso ng itok-itok. Tignan nyo. Impromptu yun. Walang script. Ano sinabi niya? Wala. Nagpa-faltering siya ng mga words. Itok. O, yun. Nahuli siya tuloy ni Top 1. O, ayun. Nagagamit natin. Salamat naman kay Top 1. Diba? Shout out. O. Pero mo, napaka self-centered. No? A narcissist. Delulu. Kring-kring. Tutunog-tunog. Kring-kring. Are you there? Are you there? O, diba? Ate Beth M. Si Adam James. Mas mahusay pang sumagot ang anak ko sa yung may autism eh. Diba? Wala ka namang sakit na autism. Wala ka naman disability. Eh ngayon nakikita na, baka naman may disability ka lang, hindi lang na-diagnose o na-misdiagnose. Pa-diagnose nyo yan. No? Baka meron siyang mental incapacity o mental disability, hindi lang na-diagnose nung bata siya. Biruin nyo, merong adult autism. Oo, di ba RN2 sense? O mga nasa medical field, Carclea, di ba may adult autism? Meron po yan. Baka nga kayo, meron yan, hindi nyo lang alam eh. Pa-check up kayo. Sama nyo to si Delulu. O may tawag na naman tayo, Delulu. Hindi po yan si Lulu ha. O baka magtampo na naman si Lulu sa atin. Hindi na yata nagpunta si Lulu pa. Pag ganun lang siya, we are the world. Di ba meron siya nilagay na ganun eh. Yung headset, kumakanta yata siya ng There Comes a Time. Kung si Pangulong Marcos nga, ganun ang awit niya. There comes a time when we hear a certain call. Oh, when the world must come together as one. Eh, itong mga Duterte at Kibuloy, hindi. Nagpre-pretend na sila ang oposisyon. Gago. Ano ang sabi ni Reneco? Wala ka pang napapatunayan. Ang napatunayan mo ay paano gastusin ang 121 o 125 million confidential fund in 11 days. O masyado kang quickie. Ganon din ba? Kayo, quickie? Tapos na. Ay nako si Kai, wag mong panoorin to Kai. Di ba? Pag sinabing ay quickie, nako nakakaya naman 'yun. Di ba RN2 cent? Pag sinabing quickie ay well, ayun na. Tapos na. Hindi mo lang ako nag-enjoy. Ikaw lang nag-enjoy. RN2 cents. Ikaw ha. Oh. Sino pang mga nagsalita dito mga kababayan, no? Hinahanap ko po yung mga iba pang mga ano na lang quote cards eh. Baka may ma-miss tayo eh. Hindi, may dalawa pang quote cards. Pero ito muna, punta muna tayo kay Ping Lacson. No, si Ping Lacson sa yung nag-propose ng bill na yon na magkaroon ng designated survivor. Just in case catastrophic event na nangyari sa ating leader ng bansa at yung sa mga gabinete at ibang political leaders. Okay? So sabi po dito ni Pampilo Lacson sa Politico, pang soundbite lang. Ping Lacson tells why there's no need for Sara Duterte to be appointed designated survivor. Pang soundbite. Ibig sabihin, papansin ka lang. Ayun po yung interpretation ko ha. Bala na kayo. Basta ako may sarili akong interpretation. Diba? Itong si Pampilo Lacson, masyado lang mabait. Pero ang sa aking interpretation dyan, papansin lang yan. Delulu nga eh. Diba? Pampilo Lacson, however, said the remark made by Duterte Thursday was unnecessary since there's no law on choosing any political o politiko as the designated survivor. Correct, dito lang sa Amerika yun.
Tinan mo, galit na galit ka sa Amerikano, galit na galit ang tatay mo sa Amerikano, galit na galit si Amy Marcos sa Amerikano, si Kibuloy sa Amerikano, tapos ikaw gagamit ka ng word na designated survivor. Fuck you. Di ba? Tama ba, Laura? Nabibisit ako mga kababayan. Ang sarap mong batukan, no? This is a rhetorical statement, but a good soundbite nevertheless. She is the constitutional successor to the president, correct? Not needing an appointment as the designated survivor, which, by the way, is still a pending legislative measure. O, pending pa pala, hindi pa. Natapos na yun, 2010? Ganon? Di ba? O, tagal na. Visit lang eh. Papansin lang talaga. Pang soundbite nga, sabi nga ni Lacson. Papansin lang. Alam niya naman siya ang talagang papalit sa Pangulo kung sakaling may mangyari sa Pangulo at kung wala naman siya dun sa zona na inamin niya, hindi siya aatin. Pang soundbite, pang papansin, para lang sabing matalino siya. O gago, hindi ka matalino. Hindi ka nga nagpa-practice ng abogasyo eh. Di ba? O, eto naman. Kaya nga sabi ko sa inyo, Larry Gadon at iba pa, binatikos ang BP. Kasi yan po, sila di ba? Yung Kabataan Party List, Pampilo Lacson. Kasi si Ninong Martin, sabi niya lang maganda. Sana nandun siya. Unity nga mamimiss out mo, di ba? Eto naman, may isa pa. Ito talaga matindi bumanat ito. Simula nung, ano ba yung sabi ni Sarah? Yung tatlong, ano ba yun? Yung EGK, yung ganon. Ito, si Representative, Chua, no? Joel Chua or Joel Chua ng 6th District ng Metro, ng Manila. Bumabanat po ito. Sabi niya lang dito, i-quote card ko na lang Quote card na lang natin. Yan po, sa Impact Leadership on Vice President Duterte saying she is not attending the third zona president. Ayan. Tapos yung sinabi ngang designated survivor. Ano ang sabi ni Joel Chua? I appreciate Vice President Sara Duterte's humor. Humor pagpapatawa. Clown when she said, I am appointing myself as the designated survivor when she said she is not attending the joint session of the Congress on the zona. However, given current political tensions, tama. Ano ba ang political tensions natin? Yung mga kampo nilang Duterte at Kibuloy nananawagan na bumaba na ang Pangulo. Dahil daw, hindi daw transparent, walang accountability, hindi pinoprotekta na ng konstitusyon ang bandila. Di ba? Gustong pababain. Humahanap sila ng paraan para pababain ang Pangulong Marcos at iloklok itong si designated gaga na Vice President. Such a joke is not in good taste because the security of the President of the Philippines is not a joking or laughing matter. Great care is taken to ensure the security of the President, especially during the zona. Correct. Biruin nyo. Kung hindi ito Vice President, itong si Tamilmil, mga kababayan, ano na ang gagawin dito ng MBI? Ano ang gagawin ng kapulisan? Ano ang gagawin ng Presidential Security Group? Hahanapin to. Iimbestigahan ito. Dahil hindi po biro ang mag-joke sa presidente. Huwag kang mag-joke ng ganyan sa presidente because leader yan ng bansa. Tama si Representative Chua. It's not a joke, laughing matter. It's not a joke. Parang may threat. Nagtitreat ka sa buhay ng Pangulo. It's not an assumption. We are not assuming. You are insinuating. You are telling something when you said that you will become a designated survivor. Survivor. Pag survivor, meaning ikaw yung nakaligtas sa isang aksidente, sa isang hindi magandang pangyayari. Yun yan Nakukuha nyo kung i-analyze nyo yan? Di ba? Survivor ka. Ano nangyari? Ayun nabunggo kami pero nakaligtas ako. Nahulog ako dito sa bangin pero nakaligtas ako. Ganun po merong trahedyang nagaganap. May mga hindi magandang bagay na nagaganap pero nakasurvive ka. Ayan po yan. Even though it is a joke, it's not a joke because you are talking about the president. Di ba? Kung hindi siya vice president,
Malamang, pinaghahanap na yan. Questionin na siya. Pwede na siyang kasuhan. You are threatening the leader of the land. Pasalamat siya, BP siya, may immunity siya. Pero dapat pa rin siyang imbestigahan dyan eh. Diba? Tanungin pa rin siya eh. Tanggalin nyo na yung parliamentary courtesy or immunity. It is so disrespectful, distasteful, anong tawag doon? Insensitivity. No? Na porket ikaw ang vice president, you can say anything what you want? You can say anything what you wanna say? Hindi naman po dapat ganun lahat. You should have show respect, proper decorum. Kasi, nasa public eye ka, you are being scrutinized. Ito na lang sinabi mo eh. The designated survivor ka, nag-iisip ka na may mangyayaring di maganda. May nalalaman ka na may mangyayaring di maganda dyan sa darating na zona. Kaya tama si Representative Chua eh. Great care is taken to ensure the security of the President. Kasi hindi lang naman kayo ang bumoto sa Presidente. Diba? Kung ayaw nyo sa Presidente, ay mag-antay kayo ng oras ninyo. Antayin nyo, 4 na taon na lang, matatapos na. Hindi na magsisik pa ng extension ng Pangulo. Kasi unang-una, ayaw ng mga totoong oposisyon na magkaroon ng pagbabago sa termino ng mga leader. At the President doesn't want to. Ang hirap kayang pamunuan ang mga salaula. No? Mga puro na lang pagkontra. Ginagawa lahat ng Pangulo ang paraan para maibsan ang kahirapan, maiangat ang estado ng pamumuhay ng Pilipino, ang quality ng edukasyon, ang quality ng trabaho. Pero kayo ano? Lagi na lang kayo nagpapapansin, lagi kayo nagbibigay ng mga insinuation that this current administration is not good. It's not good the way they govern. Hindi ba good? Yun na lang nangyari kahapon sa Batangas at sa Laguna o sa Cavite na namudmud ng mga tulong sa mga farmers na hindi nyo naman nagawa ng tatay mo nung panahon ninyo? Ano lang nagawa ninyo? Yung mga close friends ninyo ang yumaman, mga cronies ninyo, mga hinayupak, mga inchik pa, hindi pa mga totoong Pilipino. Diba? Eh yun kahapon na lang, napanood ko sa Batangas. Ilang libo ang nabigyan ng benepisyo, lalong-lalo na yung sa Sulu, tuwang-tuwa sila. Nagawa nyo ba yan nung panahon ng tatay mo? Ha? Mga kababayan nyong sa Mindanao? Tapos kung i-paint ninyo, imperialist Luzon, masamang tao ang mga taga Luzon, kayo pala yun? Diba? Feeling ninyo, kayo lang ang magaling. Kayo lang ang mahusay. Kaya dapat imbestigahan yan eh. Itong si Tamilmil eh. No? Kaya tama si Trillanes, time to impeach because of what she's saying. Nagbabanta po sila. Nagbabanta sila ng hindi maganda. Sabi nga ni Roque, kung ayaw mo mag-resign, hihilahin ka namin palabas ng Malacanang. Oh, di ba threat na yon? Anong ginawa doon ng PSG? Anong ginawa doon ng MBI? Bakit? Dahil si Roque ay Roque? Dahil dating kabinete? Oh, namimili ba kayo ng iimbestigahan ninyo? Wala siyang immunity ha. Walang immunity si Roque. Oh, ba't hindi nyo nagawa yun? Ba't hindi nyo examine yung mga pinagsasabi niya? Sa maisog rally nila, ako natatandaan ko eh. Hihilahin ka namin dyan palabas. Kung ayaw mong bumaba, o di ba? That's a threat. Sasaktan nila ang sitting president, pero itong mga nasa otoridad, itong kapulisan, hindi man lang inassess yun. Hindi nyo man lang inimbestigan ano yung veracity ng sinasabi niya. Kung ginawa nila yon, o therefore, masyado kayong relax dahil mabait ang Pangulo? Gunggong pala kayo eh. Ito na naman tayo, nagpapapansin. Pero pansinin nyo na yan, delikado yan. Survivor na ang pinag-uusapan natin. Therefore, ulitin ko. When you talk about survivor or surviving, therefore, you are anticipating something bigger will happen na hindi maganda. Oh, ano lang ang sabi pa ni Larry Gadon, huning-huli natin ito, Ha?
I-quote card ko na lang ulit kasi sa politiko, ayoko nang mag-ano pa ng ano para mabilis. Salamat po Impact Leadership at nandiyan kayo. Napapaiksi yung ating ano. Ito po. Gamitan na lang natin to. Yung nagsalita po si Larry Gadon. Alam nyo naman si Sec Larry Gadon, talagang loyalist of loyalist yan. Maski na magalit kayo, minsan hindi niya inaano. Pero ito, bumatikos na siya kay Tamilmil, kay designated Delulu. After her appearances at the Maisog prayer rallies, which turned out to be anti-BBM rallies, there is after all a chance to make up and show some degree of statesmanship by attending the SONA and show some respect on her post as Vice President. President BBM has not uttered any negative comment against BP Sara despite the stabilization rallies initiated by her father, supporters, and paid bloggers. I did not expect this insensitivity from her, as I knew her to be an intelligent person. This only bolster my forecast that she will not win for a national post. Correct, I agree. Tama yung sinabi ko. Insensitivity. Wala siya nun. Non-empathic nga eh. Kasi ang alam nila, pinalaki itong mga entitled. Pinalaking mga biatch. Lahat ng gusto nakukuha nila. Diba? Nakakayanan niyang umaten sa mga maisog rallies. Pero show your decorum. Show you be a good statement. Tapos gusto mong tumakbong presidente? Wala kang ang statesmanship eh. Diba? Wala kang respeto. Entitled ka. Lahat ng gusto mo nakukuha mo. Tulad na lang nung di ka pa nakakaupong BP. Hindi ka pa nasiswear in pero nanghihingi ka na ng BPSG mo. Because of what? You are anticipating something. Di ba? Nagkatotoo yun. O ito pa kaya? Nagkatotoo yung strained relationship, siya rin ang may gawa. Future elections, darating ang 2025 at 2028. O ito, she is anticipating of something. That's why she said, she is appointing herself as designated survivor. Gago. Kung joke yan, it's not a good joke. Tama si Joel Chua. Sabi naman ni Ko, Delulu. Ngayon, whatever it is. Nakakahiya po. Wala siyang respeto sa opisina ng Vice President. Lalong wala siyang respeto sa opisina ng Presidente at sa mga kapwa niya, mga politiko. Wala po. Walang respeto sa sarili. Kasi bakit? Hindi pinalaking tama ng mga magulang. Ang tatay ay clown, sila ay clown. Walang, dapat hindi seryosohin ito eh. No? Hindi seryosohin tao. Pero, yung mga joke niyang yan, malay ninyo. May katotohanan. Kaya dapat ang PSG, ang mga pulis, ang AFP, lahat po ng nasa otoridad, MBI, dapat triple time kayo. Kasi yung Vice President ay merong masamang plano sa presidente. Gusto nilang iupo si Duterte, si Sara Duterte, para po yung mga investigasyon sa Kongreso, sa Senado, ay mawala. EJK, Parmali, DOH, ICC, yung kay Kiboloy, it will disappear. Baka nga baguhin nila pati konstitusyon. Baka forever nang maupo itong si Delulu. Yun po yan. Kaya ingatan ninyo. Kailangan higpitan nyo ang seguridad. Kasi talaga pong may masama silang balak. Huwag kayong maniwala doon sa sinasabi ng tatay nito na gusto kong magtrabaho ka dyan. Walang gustong ikaw ay pababayin. Hindi po totoo yun. Mga joker to eh. Pero yung joke nila, dapat magseryoso tayo. Huwag tayong pakampante. Masama ang balak nila kay PBBM. At yan ay hindi man lang siya tinutulungan ng kapatid niya na si Tambalina, bagkus kumakampi pa sa kanila. Baka siya, tanong lang natin, parte ka rin ba Amy Marcos ng destabilization plot laban sa kapatid mo? Yun lang po.
O kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan? Naglagay tayo ng clown as Vice President, nabudol tayo na ito pala ay isang delulu. May saltik. Dapat ipasok sa mental hospital. O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.